Isama po natin sa intensyon ng ating misa ang kaloob ng buhay nina Marisa Antonel, Eleanor Lindner, Rick Flores, Karin Manalag, Mama Let, Louis Corpus, Father Luis Olive, Jopay Sabasa, Leo Cagape, Lindsay Cagape, Ron Bautista, Irene Refugia, Ted Anthony Sanita, Amparo Pagkalinawan at Luz Cabral. Gayon din sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang pagtitipan na sina Bernard and Nancy Ortega, Brian and Maluma Bell, Gabriel and Ellen Salcedo, Jim and Tess Esposito. Samahan natin sa panalangin sa kanilang tanging intensyon sina Cora Mendoza, Christian De Castro, Luming Corpus, Virgie San Juan, Irene Refugia, Gina Urcola, Ted Milan, Evelyn Cruz, Elaine Santiago, Dennis Miante, Bill Chiti, Lolita Palo, Joan Santos, Luming Corpus, Danny Bata, Thelma Andres, Elaine Oncho, Ricky Semsem, Mary Ellen De Castro, Monina Corazon Flores, Tess Chiti, Becca Puma, Joselito Manlangit, Jose Servando, Mr. James, Sor Amelia Torres, at Vicente Santos Villena. At alalahanin natin ang ating mga kapatid na yumao na sina Archie De Castro, Glenda Milan, Mama Clarita, Neng Bata, Trinidad Montevergen, George Montevergen, Rudy Adriano Sr., Rudy Encomienda, Armin Ramallosa, Ellen Delicia, Esther Padaranga, Ramon Dominguez, Gian Santos, Rudy Tamondo, Vivian Encomienda, Joan Esposito, Jay Esposito, Captain James Esposito Sr., Evangeline Tubong Banwa, Roland Tubong Banwa, Felix Sarabia, Linda Sarabia, Mandy Sipagan, Boy Sipagan, Arthur Lindner, Richard Marpo, Gregorio Torres, Liberato de Jesus, Marilyn Siose, Jose Padilla, Constante De Castro, at Gorgonia Trias Salvo. Ang ating pong pangunahing tagapagdiwang ay si Reverend Father Pete Literal. Magsitayo po tayo para sa orasyon. Binati ng anghel ang Panginoong si Maria. Narito ang alipin ng Panginoon, at ang Berbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, na kami ay maging manalangin tayo.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sabayan po natin sa unang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, alalahanin natin ang mga pagkakataong di akma ang ating gawa sa mga pagpapahalaga ng kaharian. Panginoong Jesus, Ikaw ang pagkain at bibigay buhay na bumaba mula sa langit. Patawarin mo ang kakulangan namin sa pananampalataya sa dakilang katotohanan ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, Jesus, ang laman mo'y tunay ngang pagkain at ang dugo mo'y tunay ngang inumin. Patawarin ang kakulangan ng aming pagpapahalaga sa dakilang kaloob na ito. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Panginoon Jesus, nangangako ka ng buhay na walang hanggan sa mga tumatanggap sa iyo. Patawarin ang maraming di karapat-dapat na pamumumunyon at pagkalabastangan araw-araw. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh
makapangyarihan. Ligid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulubog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman, dito ay lumapit. Sa mawalang muwang, ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong magpuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpapuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain ng binigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkain ibinigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, maliban kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya.
Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyo. Mga kapatid, itong mabuting balita ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, at ang pananalitang ito ni Jesus ay inuulit po sa atin ngayon. Sa mga Pilipino dito po sa Arangel County. Ang pananalitang dapat po nating pagnilayan, ang pananalitang dapat bigyan natin ng pahalaga, at ang pananalitang hindi natin dapat pagdudahan. Ako ang pagkain ng bibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, matapos makapagsalita sa Jesus ng mga bagay na ito, ang mga Pariseo, ang mga Hudyo ay nagtalo-talo. They started questioning, how can He give us His flesh to eat? How can He say that the bread is His flesh that comes down from heaven? Itatanong ko po kayo. Tatanungin ko po kayong lahat, kayo ba'y naniniwala doon sa sinabi ni Jesus? I have to pose this question and ask you this question because there was a study several years ago and conducted like a survey among the Catholics. The survey was conducted to ask the question, do you believe that in the bread and wine that we consecrate during the celebration of the Mass becomes the body and blood of Jesus, the real presence of Jesus? The result of the survey was 75%, 75% of Catholics do not believe in the real presence. They cannot say that they don't believe, but their actions, the light, does not manifest or reflect the kind of life of a person who truly believes. Sapagkat sinasabi sa atin ng ating Panginoon Hesus, ito ang pagkain ng bibigay buhay. This will only give life to all those people who believe, to all those people who accept the word of Jesus. This will only give life for those people who adapt in this teaching, translating it in the way they live their lives. Mga kapatid, itong linggong ito, because we have been talking about the bread of life for 3 Sundays already. And on this Sunday, I would like really to encourage all of you to ask this particular question. Are you part of that 75 who do not believe in the word of Jesus? Or are you part of that 25% of Catholics who truly believe? We can always determine this by the way we live our lives, by the way we show reverence to the Holy Eucharist, and the way we try to translate the life of the Holy Eucharist, which is a life of unconditional compassion for all of us. If we can translate that in our lives,
Sinasabi sa Ebanghelyo, ito ang pagkain bumaba sa langit, at ang kumain nito'y mabubuhay magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, this week, I'd like really to encourage you to think about this, to ponder it. Sapagkat linggo-linggo tayo po'y pumupunta sa simbahan. And we are celebrating the Holy Eucharist. And the Lord's desire is when we receive Jesus in the Holy Eucharist that we may avail and experience the transformative grace that God is offering to all people who receive Him. Dapat po, ang pagkatao natin bilang isang Kristiyano ay matibay na. Matagal na po tayo namumumunyon. Dapat ang buhay po natin, sapagkat matagal na sa ating tinatanggap si Jesus, ay nagpapakita ng isang uri ng buhay na pwede nating ipagmalaki. Sapagkat matagal na tayong tumatanggap kay Jesus, ang buhay po natin ay dapat kakikitaan ng buhay ni Jesus. Napapatunayan po yan kapag ang parking lot ay punong-puno. Maraming tao sumisimba. Nagdo-double parking ang mga tao. Makikita mo ang mga tao sumimba. Pagkatapos tumanggap kay Jesus, ay nakikita ng isang ugali o behavior na hindi na mga Kristiyano. Brothers and sisters, there is a transformative grace in the life of Jesus that we receive, and it should transform our lives when we receive Him with faith, when we accept Him with love, and when we are willing to transform our lives according to the life of Jesus. Mangyayari po yun. Pero bakit hindi nangyayari? Sapagkat there is no desire on our part to align the way we live our life according to the life of Jesus. Na kahit po tayo komunyon ng komunyon, walang nakukuha ang ating spiritual life sapagkat the heart that must believe is absent. Kaya nga mga kapatid, itong linggong ito, ang salita ng Diyos ay pinahayag sa atin upang tayo'y mabuhay, upang ang spiritual na buhay natin ay umulan at lumago, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag natin sayangin ang ating panahon. Huwag natin sayangin ang maraming pagkakataon na ginagawa natin, tinatanggap natin sa Jesus sa banal na komunyon. Ngayon din po ito, pagmalayan po natin. Pag-isipan po natin kung paano natin ipinahayag na kapag tinanggap natin sa Jesus sa banal na komunyon, ay tunay na inihahayag natin sa Kanya na tayo ay sumasampalataya. Sinasabi sa banal na Ebanghelyo, hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain nyo. Yes, lack or absence of faith, every time we receive, will not create an inroad or impact in our spiritual life. That if we want to live and gain eternal life, the Eucharist is given to us to have that. But it is incumbent on our part to show, to declare that we believe. Amen. Magsitayo po tayong lahat.
Sabay-sabay po kayo nating darasalin ang panalangin ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Lang katawan-tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinamanak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Pontius Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanalo sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Noon nagmumulat pa rin ito tubuko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng mensaheng buhat sa salita ng Diyos. Lumulog tayo sa mukha ng lahat ng kabutihan. Sa Kanya'y dulog natin ang ating mga pakumbabang kahilingan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang Katolika, nawa tuwinay niyang pakaingat-ingatan ang Eukaristiya bilang sakramento ng katawan dugo ng Panginoon, ang pagkain nagbibigay buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating mga pinunong panaliyon at pambayan, nawa paglingkuran nila ng dugo sa sambayan ng Diyos, para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kabataan ng ating bayan, nawa higit nilang mapahalagahan ang Eukaristiya sa kanilang masiglang paglakot sa misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa nakadarama ng pagtanggi, para sa may mga sakit at mga nag-aagaw buhay, nawa malasap nila sa komunyong sakramental ang bukal ng kanilang pag-asa at ang ugat ng buhay na walang hanggan. Madalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na narito sa pagdiriwang ng Eukaristiya ngayon, nawa isabuhay natin ang diwa ng ganitong sakramento sa pamamagitan ng tunay na pagkakawanggawa at lubos na kahandaang tumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Tahimik natin ipinalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ipanalangin po natin ang nalalapit nating kapistahan para sa karangalan ng ating dalawang Pilipinong Santo, na sana po ang araw na iyon o ang linggong iyon ay maging isang araw na magandang panahon at ang mga Pilipino magkakasama-sama upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, pagkain ng bibigay buhay, dinggin mo kami. Panginoon Jesus, salamat sa iyong napakahalagang kaloob na Eukaristiya. Naway lagi kaming mabuhay alinsunod sa mensahe umaabot sa amin sa pamamagitan ng dakilang sakramentong ito. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari magpakailanman.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandang loob naritong aming maya-alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Sa paghahalo ito ng alak at tubig, kami nawa'y makasalo sa pagkadiyos ni Kristo na nagpaging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha. Sa iyong kagandang loob narito ang aming maya-alay mula sa lupa, mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging pagkain nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. O Diyos kong minamahal, kasalanan ko'y hugasan at linisin mong lubusan ang nagawa kong pagsubay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain sa iyo na rin ibinibigay para kami maging marapat na iyong panglakhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Alam ko na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat na umiiral ay iyong likhain, siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya'y kinalingan ng makalabihin na naging kanyang inang totoo at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inaako niyang sundin ang kaloob mo at kamtin ng sambayang banal para sa iyo. Pinagtisa niya ang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang mahal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagpisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka na iyon, pinaghati-hati niya at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaming hapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni William na aming Obispo ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin lahing-lahi na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't patuloyin ang iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapat ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sa tagubili na nakagagaling na utos sa sunog na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito sa Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayaman sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ay gagalingin ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Body of Christ. 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 Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal at pakikinabang ni Kristo ay aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami, maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat para sa announcement. Announcement from the servant of the joy in the Spirit, August 18, 2024. Thank you for joining us in celebrating our monthly Filipino Mass. We would like to thank Reverend Father Pete Literal for his faithful service as our presider for our monthly Filipino Mass. Thank you. We would like to thank Nina De Castro for sponsoring today's Filipino Mass. We would also like to thank the Eucharistic ministers, the altar servers, the leaders, and especially the Jigs Choir. Please join us. You are invited for our crowd feast on September 1st, 2024
September 7th at the Bay Room of the Naval Academy grounds. Everybody is invited for our Two Filipino Saints celebration on September 29 at 1:30 p.m. at the Cathedral of Mary Our Queen in Baltimore. Due to the renovation of the main church of St. John the Evangelist, all masses, including our third Sunday Filipino Mass, will be held at the Parish Activity Center beginning September. Fellowship and our Salo-Salo will be at the auditorium beginning October. Please take home a copy of the missalette for Regit's activities. Our small Salo-Salo will be at the gathering space. Thank you, and may God's bountiful blessings through the Holy Eucharist be with all of us. Now we would like to call on the birthday celebrants and the wedding anniversarians for the blessings. And I would like to call also all the teachers who are about to go to work for this coming school year to come here to the front. Birthday celebrants, wedding anniversarians, and I'd like to include all teachers to come up here. And I'd like to invite everybody who are seated to please join us in praying over our brothers and sisters. We have so many reasons why we have to call on God. First, for the gift of life, for the gift of marriage, and for the professions that we all have. These are all blessings of the Lord that constantly we need to call on God to renew that blessing, so that the life, the work that we may have will always be accompanied by the grace of God. Makapangyarihan ang mga kanukoy, nagpupuri at nagpupugay, nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin, lalo-lalo na ang mga kapatid kong nagdiriwang ng kanilang karawan at ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. Gayun din sa sandaling ito, iniakit namin sa iyo ang kalagayan ng lahat ng mga guro, lalo na sa pagbalik nila sa paaralan upang magsimula ng kanilang pagtuturo. Magpalain mo, gabayan, ang buhay ng mga tao ito so that makita nila na ikaw palagi sumusubaybay at maramdaman at maranasan nila ang iyong tunay na pagmamahal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday and happy anniversary. Magsitayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, sumayo tayo ng mapayapa at nagmamahalan. Sumayaw
Thank you.